Nasa Pilipinas itong Lunes, Hunyo 4, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa isang araw na working visit. Layon daw ng pagbisita ni Zelensky na pagtibayin ang 32 taon ng bilateral relations ng Ukraine at ng Pilipinas. Kasabay nito ay nag-request ang Ukrainian President kay Pangulong Bongbong Marcos na magpadala ng mental health workers sa kanilang bansa. Ngayong taon din ay nakatakdang magbukas ang Ukraine ng embahada nito sa Pilipinas. Dinaan naman sa Real Talk ng Foreign Relations Scholar na si Sas Rogando Sasot ang pagpunta ni Zelensky sa bansa. Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Di ba? Ano yung iti-trade? Anong magiging trade relationship nating dalawa? Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ano ibibenta ng Ukraine sa atin? Hindi ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Saad ni Sasot, mukhang ibang bansa ang kinakausap ni Zelensky para mahinto ang gyera sa Ukraine. Sa isang report itong Pebrero, mahigit sa 31,000 sundalo na ng Ukraine ang nasasawi sa gyera kontra Russia. I think the Philippines might be one of the last countries you need to talk to in order to convince Russia to go back to whatever senses, no? The only country I think na pinagkakatiwalaan na ngayon ng Russia is China. Badmouth pa ito ni Zelensky sa Singapore. So parang iniisip mo ano ba gusto nito? Gusto ba niya ng peace or gusto niya ng kakampi? Gusto niya ng kakampi sa kabardagulay niya sa Russia? Inimbita naman ni Zelensky si Marcos Jr. na dumalo sa isang Swiss-organized peace summit sa Switzerland ngayong buwan kung saan pag-uusapan ng Ukraine-Russia war. Pero ayon kay Zelensky, may sabwatan raw ang China at ang Russia para hindi matuloy ang nilulutong peace summit. Ang kaaway ng Ukraine ay Russia. So ang dapat niyang kausapin ay Russia. Bakit tayo nasama? Wala tayong influence sa Russia at all. Zero. Payo naman si Sasot na humanap ng mediator ang Ukraine para makipagdialogo sa Russia. Ngayon, itong si President Marcos, ano yung maiko-contribute niya dyan? He cannot be a mediator, no? Dahil most of the time, parang wala rin naman siya sa sarili. Hindi nga niya solve yung problema sa Pilipinas. Tapos magdalagay pa siya ng Ukraine. Ano pa yan? Hindi pa ba sapat ang problema sa Pilipinas? Umaasa naman ito na kontra-gyera ang nakuhang aral ni Pangulong Marcos Jr. sa Ukrainian President. Aral na magsisilbing babala sa Pangulo ng Pilipinas na huwag kailanman pasukin ang digmaan para solusyonan ang issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at iiwas na maging Ukraine ng Asya ang minamahal nating Pilipinas.